Sige po. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Praise God, praise God. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito ay nagmumula po dito po sa Distrito 6 sa pangunguna po ng aming pong butihing pastor, si Pastor Cheryl Manansala. Hayaan niyo rin po na ako rin po ay bumati po sa inyo ng isang pinagpalang bagong taon. Amen po. Sapagkat tunay po na ang mga Kristiyano ay mapalad. Ano po? At tayo po ay pinagpala. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpasimulang umawit sa ating pong Panginoon. Batid ko po na nung nagdaang taon ay marami po tayong mga pinagdaanan, marami tayong mga binaka, subalit ang Diyos po natin ay Diyos na lagi pong nariyan upang tayo po ay sakluluhan. Ano po? Sige po, awitin ho natin yung kantang ulan. Hallelujah. Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan, hindi nababagabag dahil ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan. Pagsubok at pagluhay, katulad ng bagyo, hindi nababahala, ika'y kapiling ko. Payong kitang masusukuban magpakailanman, hanggang matapos ang ulan. O Panginoon, ako'y iningatan mo kahapon at ngayon. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo. Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan, hindi nababagabag. Jesus, ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan. Hanggang matapos ang ulan. Hallelujah. Minsan pa, aming Ama, kayo po ay aming pong pinapupurihan, pinasasalamatan sapagkat kayo po ay dakila. Kayo ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang mabuting Diyos na lagi pong nagmamahal sa inyo pong mga anak. Lord God, hayaan niyo po na sa umaga pong ito, minsan pa ay pangunahan kami ng inyo pong banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Hayaan niyo po na maging handa ang aming pong mga puso at isipan upang anuman po ang mga salita na nais niyo pong iparating sa amin, ito po ay magsilbing kalakasan, kagalingan, at magsilbing kaunawaan sa aming pong mga buhay. Lord God, sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang sa aming sama at panalangin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa ay isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ano po? Mapalad ho tayo sapagkat tayo po ay itinawid pa ng ating pong Panginoon sa isang panibagong taon ng ating pong mga buhay. Amen po? Amen. Ano po?
alam niyo po, tayo man po nung nagdaang taon ay marami pong mga bagay na sa tingin ho natin ay kinapos, ano po, hindi ho natin na nakita yung mga bagay na ating pong minimithi. Mayroon man pong mga kakulangan doon po sa mga goals ho natin, ano po. Sa mga ipinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon ay nagkulang po tayo. Subalit isang bagay po ang tiyak, mayroon pong mabuting plano ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po. Sapagkat sa panimula pa lamang ng kanya pong pagkalikha sa atin po, kung makikita ho natin sa Genesis chapter 1 verse 26, napakabuti na po ng mithiin ng Diyos sa kanyang nilalang. Ano ho? Ang sabi ho roon ay likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ano ho, ayon sa karakter ng ating pong Panginoon. At ang sabi niya roon ay, let Him have dominion over all the earth. Ano po? Kaya inherent po sa atin yung pagiging leader. Ano ho? Kasi po, ganun ho tayo, ganun ho ang ating pong DNA. Ano ho, ganun po tayo ginawa ng ating pong Panginoon upang magkaroon po ng kapamahalaan sa mundo pong ito. Dangan nga lang po ay nagkaroon po ng pagsuway ang si Eva at si Adan, ano po. Subalit restoration had come through the coming of our Lord Jesus Christ. Amen po. Kaya mapalad ho tayo sapagkat mayroon pong mabuting plano ang ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ano po? Hayaan niyo po na tayo po ay magbasa sa umagang ito sa aklat po ng Lucas. Ano po? In Luke chapter 15 verses 11 to 24. Ang sabi ho rito, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanilang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain. At dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat at nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. Amen po. Makikita ho natin sa simula na naandon ang parehong anak sa loob ng tahanan ng kanila pong magulang. Ano po? Subalit, minsan isang araw, nagdesisyon po yung bunsong anak na siya po ay humiwalay. Ano po? Sabi niya sa kanyang tatay, nais kong magsarili, bigyan niyo na sa akin yung aking mana. Ano ho? Sapagkat akala niya, ang buhay na malayo sa piling ng kanyang ama ay mas mabuti. Ano ho? Kaysa sa kasalukuyang buhay na kanya pong nararanasan. Minsan po tayo po mga kapatid, ganun din po tayo eh. Ano ho? Akala natin restricted lahat ng kilos natin pagka tayo po ay Kristiyano. Ano po? Yung mga dating makamundong bagay na ginagawa natin, minsan akala natin mas mabuti pa siguro yung ganun. Ang higpit-higpit naman ni pastor. Bawal tumikim ng kahit kaunting alak. Nakikita ko yung mga dati kong kaibigan, ang sasaya nila. Ano po? Subalit kung atin lamang pong mapagtatanto, napakapalad ho natin na tayo po ay nasa piling ng ating pong Ama. Ano po? At sa pagpapatuloy po, ang sabi ho rito, sa talatang 15, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya.
Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa inyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kaniyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kaniyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kaniyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Amen po. May mga pagkakataon po na pagkatayo po ay lumayo sa kalooban ng ating pong Panginoon ay nagkakaroon po tayo ng guilt feeling. Ano po? Na minsan, akala ho natin ay hindi na tayo karapat-dapat na tanggapin pa at bumalik po sa tahanan ng ating pong Diyos. Ano po? Subalit ang sabi ho roon, kung ipagpapatuloy ho natin ang ating pong pagbabasa, nung sinabi ho ng anak, nung sila po ay nagpangitan ng kanila pong tatay, sabi ho roon sa talatang 21, at sinabi ng anak sa kaniyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Sa talatang 22, datapwat, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang mga katuwa. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa pagkabasa ng salita ng Diyos, purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen po. Kung makikita ho natin, mga kapatid, may mga pagkakataon na pagkatayo po ay lumayo sa piling, sa kalooban ng ating pong Panginoon, ay nakakaramdam ho tayo na para bagang hindi na tayo karapat-dapat sa kaharian ng langit. Subalit, hindi pa man natatapos na sabihin ng anak sa kanyang ama na hindi na siya karapat-dapat na ituring bilang anak, ay sinuway na kaagad siya ng kanyang tatay. Hindi na siya pinatapos sa mga sasabihin niya pa. Bagkos po ang ginawa nung ama sa kanyang anak? Inirestore niya yung dating kalalagayan ng kanyang anak. Amen po. Kaya ang pinag-uusapan ho natin ay pinamagatan ko pong come back home. Muli ho tayong bumalik sa tahanan ng ating pong tatay. Sapagkat sa tahanan po ng ating magulang, naroon po ang kasapatan. Hindi ho natatapos ang lahat ng mabubuting bagay sa tahanan ng ating pong mga magulang. Kaya hindi ho dahilan na may mga pagkakataon na tayo po ay naitutuwid sa loob ng ating pong iglesia ay lalayo na po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Bagkus lalo ho tayong magpakalapit. Dahil sabi ko nga ho sa simula ng ating pong pag-aaral, mayroon pong napakabuting disenyo at plano ang ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Subalit kung tayo po ay lalayo sa presensya ng ating pong Panginoon ay hindi ho natin mararanasan ang lahat ng mabubuting mga bagay na nais pong ibigay sa atin ng ating pong Panginoon at ating pong maranasan sa buhay na ito. Kaya isa pong paanyaya para po sa bawat isa, tayo man po kung nagkaroon po ng pagkakataon na tayo po ay nanghinawa sa ating pong mga pananampalataya, come home, sabi po ng ating pong daddy. Bumalik po tayo sa ating pong Ama na lagi pong nag-aantay sa atin. Amen po.
Kaya't mapalad ho tayo, sabi ko nga ho, mapalad ho tayo dahil mayroon po tayong Diyos na lagi pong nakahandang akapin po tayo sa likod ng ating pong mga pagkukulang, sa likod ng ating pong mga kamalian, sa mga pagkakataon na akala ho natin ay kalabanan natin ang mundo. Mayroon pong isang mabuting Diyos na itinuturing tayong mga anak na lagi pong nakahandang umagapay at tayo po ay iangat at i-restore sa ating pong mga kalalagayan na inihanda niya po para po sa atin. But how are we going to prepare ourselves upang makamit ho natin ang mga bagay na nais po ng Diyos, His will and purpose in our lives? Ano nga po ba ang mga dapat ho natin gawin bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoon? Number 1, kailangan po na magkaroon po tayo ng unwavering faith to God. Ano po? Kasi po ang sabi ho ng Hebrews, ano po? Ang sabi ho doon sa Hebreo 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Ano po? Kung wala raw hong pananampalataya ay hindi ho tayo maaaring kalugdan ng ating pong Panginoon. Kaya ho, napakahalaga ng ating pong mga pananampalataya sa Diyos. May mga pagkakataon na akala mo ho, kalaban mo na ang mundo. Yung mga inaasahan mo, na kasama mo, iiwanan ka. Nangyayari ho yun. Hindi ho tayo accepted sa mga ganon. Ano ho? Very health conscious ka naman, pero nagkasakit ka. Nangyayari po ang mga bagay na yun. Subalit alam niyo po, kailangan ho, wag hong magbabago ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Bakit ho? Sapagkat pagka nasumpungan ho tayo ng ating pong Panginoon, ng ating pong pananampalataya sa Kanya ay hindi nagbabago. At the end of all the troubles, God will lift us all to victory. Ano po? Tingnan niyo, ang napakagandang naisip ko po na buhay sa hindi ho na nagbabago ang pananampalataya sa Diyos, having an unwavering faith in God, ay si Joseph ho. Ano po? Matapos ang revelation sa kanya na siya ay he will rule, ang naranasan niya, di ba? Inihulog siya ng mga kapatid niya doon sa balon. From pit to slavery to prison. Ano ho? But at the end, he became God elevated him to the second highest position in the palace. Ano po? Sa likod ng mga pangyayaring yun, ni sa hinagap siguro hindi naisip ni Joseph na God is orchestrating something great for his life. Ano po? Kaya manatili ho tayo mga kapatid sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat wala hong ibang inisip ang ating Panginoon, kundi ang ating pong mga kabutihan. Minsan tayo po ay nalulugmok, alalahanin ho natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ho ng bawat anak ng Diyos. Ano po? Number 2, kailangan ho magkaroon ho tayo ng perseverance. Ano ho? Perseverance. Pagpupursigi. Ano ho? Pagtsatsaga. Ano po? Yung sabi ho sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial. Ano ho? Mapalad daw ho ang mga tao na mayroon pong pagtsatsaga sa likod ng mga pagsubok na kanila pong kinakaharap sa kanila pong mga buhay. Bakit ho? Sapagkat tinitest ho ang ating pong pananampalataya pagka dumadaan ho tayo ng mga pagsubok sa buhay. Tinuturuan tayo ng ating pong Panginoon sa mga bagay na dapat ho nating matutunan sapagkat inihahanda niya tayo sa mas mabuti pang paglilingkod. Kung sa negosyo man nalugi tayo, sa mas malaki pang negosyo na ipapahandle sa atin ng ating pong Panginoon upang makatulong tayo sa ating kapwa. Ano po? Kung natanggal tayo sa trabaho sapagkat may inihahandang mas
mabuting posisyon sa atin ang ating pong Panginoon sa susunod nating papasukang trabaho. No one can limit the power of God. Ano po? Kaya kailangan po na manatili tayong mapagpursigi. Ano man po ang ating pong pagdaanang mga sitwasyon sa ating pong buhay. Iiyak ho natin sa Diyos. Hindi ho masamang umiyak, lalo na sa ating pong Panginoon. Pag may mga pagkakataon na sobra-sobra ang ating mga frustration, mayroon tayong gusto, mayroon tayong hinihiling sa Diyos na alam naman natin na mabuti, hindi lamang para sa atin, kundi maging sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Huwag ho nating bibitawan, lalo na pagka mayroon revelasyon sa atin ang ating pong Panginoon, mayroong pangungusap sa atin ang ating pong Diyos. Manatili ho tayo sa pagpupursigi at sa pagtatyaga. Ano po? Naalala niyo ho yung kwento ni Ana, na hindi siya nagkakaanak. Hindi na nga siya nagkakaanak, tinutuya pa siya ni Penina ng isa pang asawa ni Elkanah. Di po ba? Pero hindi siya nagsasawa. Minsan isang araw, pumunta siya sa templo, maaga, nananalangin siya, talagang binubuhos niya ang kanyang puso, ang kanyang isipan upang hingin sa Diyos na siya naman ay bigyan, pagpalain ng isang anak. Di po ba? Napagkamalang pa siya ni Eli. Ang babaeng to pumunta sa tahanan ng Panginoon. Umagang-umaga, nakainom. Sabi niya, hindi po ako nakainom. Ako po ay nananalangin sa Panginoon na ako ay pagkalooban ng isang anak. At ano ang sabi ni Eli? Sige na, umuwi ka na. Bibigay sa iyo ng Panginoon ang hinihiling mo sa Kanya. At makikita ho natin na mayroong pong pananampalataya rin si Hana. Nang umuwi siya, ang sabi ho roon, kumain na si Hana at naging masaya na siya. Pinaniwalaan niya yung prophecy ng man of God. Ganon din po tayo dapat. Pagka nangungusap sa atin ang salita ng Diyos, kapag tayo po ay nagbabasa ng Kanyang mga salita, pagka umuwi ho tayo, hindi na ho tayo lulugo-lugo. Minsan pag galing tayo sa church, hype na hype tayo. Pag uwi natin, nakita na natin yung santambak na labahin. Nag-iiba na yung aura natin. Ang mga gawaing bahay pa lang. Amen po. Pagka ho narinig na natin yung salita ng Diyos, panghawakan na ho natin ang Kanyang mga salita at panampalatayanan ho natin. Dahil ang ating pong Panginoon ay palagi pong tiyak sa Kanyang mga salita. Amen po? Amen. Pangatlong bagay na kailangan ho nating matutunan ay ang pagsunod sa Diyos. Amen po. Obedience towards God. Sapagkat napakahalaga ho ng pagsunod. Alam niyo ho, obedience activates blessing. Amen po. Ulitin ko po. Obedience activates blessings. Ano po? Kung makikita niyo ho, sa buhay ho ni Abraham, napakatagal niya rin pong inantay ang ipinangakong anak sa kanya ng ating pong Panginoon. It takes 25 long years of waiting para po ipanganak si Isaac. At nang matapos ho ipanganak, nung nai-enjoy na niya ang kanyang anak, ang sabi ho ng Panginoon, di po ba? Sa Genesis chapter 22, sabi ho doon, sa verse 2, dalhin mo ang inyong anak at ialay mo. Basahin ho natin sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 verse 2. Ang sabi ho rito, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal at pumaroong ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ano po? Parang napakasakit. Ang tagal mong inantay, tapos ngayong naandyan na, pinapahandog sa iyo ng Panginoon. Ano po? Subalit, alam niyo po, hindi ko nagdalawang isip si Abraham. Bakit po?
Alam niya baog ang asawa niya pero nabigyan sila ng anak ng ating pong Panginoon. Di po ba? God is a God of impossibilities. Lahat po ng mga imposible ay posible sa Diyos. Kaya si Abraham, hindi ko nagdalawang isip. Ang sabi ko roon, kung babasahin natin sa mga susunod na talata, maagang-maaga pa lamang naghahanda na si Abraham. Wala hong hesitation sa kanyang pagsunod sa Diyos. Wala hong delay sa kanyang pagsunod sa ating pong Panginoon. Bakit ho? Alam niya ho kasi. At alam niyo ho, matapos ang kanyang pagsunod na yon, kung itutuloy ho natin ang pagbabasa sa Genesis chapter 22, sa mga talatang 16 to 18, mababasa ho natin that God poured out His blessing to Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Sabi ho roon, you will be the father of many nations. Ang iyong mga anak ay magiging kasindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Mantakin mo yon, isa lang ang iyong papakawalan, ang ipapalit sa iyo ng Panginoon ay kasindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Amen po. Gaano ho kabuti ang ating pong Panginoon? May dahilan po ba para tayo po ay lumayo at iwanan natin ang ating Diyos? Mga magulang, mga kapatid, kailangan ho na ngayong taong 2025 ay maiposisyon ho natin ang ating pong mga sarili upang lahat po ng ating pong mga minimithin na naka-align po sa kalooban ng ating pong Panginoon ay mangyari po sa ating pong mga buhay. Because God created us for something good. Mayroon pong mabuting plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang pang-apat na bagay na kailangan po nating maging kaugalian ay ang humility. We need to be humble. Ang sabi ko sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Pagka tayo po ay mayroon pong kapakumbabaan sa harapan ng ating pong Diyos, siya po ang mag-aangat sa atin. Hindi ho natin kailangan makipagmataasan sa kanino man. Amen po. We need to have that kind of humility inside us. Nakita ho natin yung binasa natin kanina sa Hebrew, about the prodigal son. Nung siya po ay bumalik sa kanyang tatay, nagpakumbaba ho siya. Ang sabi niya, tatay, kung hindi na ho ako karapat-dapat na maging anak nyo, gawin nyo lamang po akong isang alipin. But then, ano po ang ginawa ng kanyang ama? Ang sinabi ho ng kanyang tatay ay, damitan nyo to ng pinakamagandang balabal. Nakita nyo ho kung ano po ang nais ng Diyos para po sa atin? Hindi ho basta-basta. Sapagkat anak ho tayo ng Diyos na siyang may likha ng langit at lupa. Ang sabi ho ng Panginoon, isuot nyo rito yung ring. Sapagkat during those days, during the days of Abraham at ng mga nauna po sa atin, ring signifies power. Dahil naandun po ang pangalan ng inyo pong pamilya. Kaya ho pinasuutan siya ng singsing ng kanyang ama. Upang ipakita na mayroon na suli siyang access sa lahat ng ari-arian ng kanyang tatay. Amen po. Kaya yun po ang panawagan sa atin ng ating pong tatay sa taong ito. Come back home. Come back home. Amen po. At ang panghuli po na nais pong ibahagi sa atin sa umaga pong ito ay magkaroon po tayo ng attitude of gratitude. Matutuho tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Ang sabi ho ng 1 Thessalonians 5:18, in all circumstances give thanks unto God. Sapagkat alam ho ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung sa tingin man ho natin ito po ay hindi mabuti sa kasalukuyan, alam ng Diyos ang kanyang plano.
Kagaya ho ng nangyari ho doon sa buhay ni Joseph na binabanggit ho natin kanina. There are so many turmoils and troubles that happened before the plan of God finally had come to fruition. Ano po? Bago nakita ni Joseph ang totoong plano ng Diyos sa kanyang buhay, nangyari muna ang napakaraming mga bagay na kahit siya po ay hindi niya po maunawaan. But at the end, he became victorious. Ano po? Kaya manatili ho tayo na mayroon po tayong pusong mapagpasalamat sa ating pong Panginoon. Naalala ko po yung palagi na ho natin naririnig na kwento, na mayroon pong paboritong alala yung hari. Ano po? Sabi ho kung saan po pumunta yung hari, palagi niyang kasama yung kanyang alalay. Gawin na ho natin taga Door of Faith. Yung alalay ng hari. Kaya mahilig mangaso yung hari. Kaya palagi niyang kasama. Nung minsan nangaso sila at maraming nahuling ibon. Ang sabi nung tuwang-tuwa yung mahal na hari, sabi niya sa kanyang alalay, dami nating huli ngayon. Ang sabi naman ng kanyang alalay, God is good all the time. All the time. Ano ang sagot? God is good. Tatawa-tawa lang yung mahal na hari dahil hindi naman niya nauunawaan. After several days, balik na naman sila sa pangangaso. Walang masyadong nahuli. Mailap ang mga ibon. Sabi ho ng mahal na hari, medyo bad trip siya. Nagalit siya. Hindi niya nagustuhan yung araw na yun dahil wala silang huli. Libangan niya yun Di po ba? Kaya nung sabi niya na naman dun sa alalay niyang taga Door of Faith, bata, wala tayong masyadong huli ngayon. Nakakairita. Yung sagot na naman sa kanya ng alalay niyang taga Door of Faith, God is good all the time. All the time? Ano po ang sagot? God is good. Ano po? Nairita ang hari. Lalong nairita. Ano ba naman ito? Wala na nga huli. God is good pa. Sa galit ng hari, pinakulong siya. Pagbalik nila sa palasyo, pinakulong siya. Tapos bumalik uli. Ay hindi pa, bumalik pa uli sila. Hindi pa siya pinakulong ng hari. Hindi lang maunawaan ng hari. Nung bumalik na naman sila, medyo madawag yung kanilang dinadaanan, hinahawi ng hari. Sa kanyang pagtaga doon sa mga dawag, naputol yung 3 daliri ng hari. Ganito na lang ang daliri ng hari. 2 na lang. Putol itong 3. Nung nakita na naman nung alalay, sabi nung mahal na hari, ang sakit. Grabing sakit. Naputol ang mga daliri ko. 3 kong daliri. Nung makita nung alalay, ang sabi na naman nung alalay, God is good all the time. And all the time, God is good. Nagalit yung hari. Doon siya ipinakulong. At makalipas ang ilang panahon, nung gumaling na yung sugat ng hari, dahil yun po ang kanyang hobby, nangaso na naman siya. Sa kanilang pangangaso, napalayo siya. Napalayo sila, may 2 pa siyang kasama. At alam na ho natin, ng iba sa atin yung istorya, napunta sila, nahuli sila ng isang tribo ng mga kanibal. At ayun, inihandog na. Nauna na yung isa, nakasama ng hari. Sumunod yung pangalawa, hinain na rin. Takot na takot yung hari. Siya yung pinakamakisig, siya yung pinakagwapo. Siya yung ihahandog sa kapistahan. Nung hinubara na yung hari, nakita po, kulang ang daliri. Sabi ng chief priest ng tribo, hindi pwede yan. Sa halip na pagpalain tayo ni Bathala, mamalasim pa tayo. Pauwi na yan, paalisin yan. Hindi yan pwede dito sa ating tribo.
At doon niya napagtanto at doon niya naunawaan ang sinasabi ng kanyang alalay na taga Door of Faith. Ano po? That God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya naman, nung bumalik siya ng palasyo, nakangiti na siya, hindi na siya galit doon sa kanyang alalay. At sinabihan niya, alam mo, dahil sa kulang ang daliri ko, nakaligtas ako, sabi niya. Hindi ako kinain ng mga kanibal. Sagot na naman ng kanyang alalay, God is good all the time. And all the time, God is good. Sabi naman, ikaw na pinakulong kita, hindi ka ba nagalit sa akin? Sabi ng alalay niya, hindi po, mahal na hari. God is good all the time. Talagang wala nang magawang hari, iiling-iling na lang. Sabi ng alalay niya, alam niyo kung bakit, mahal na hari? Kung hindi niyo ako pinakulong, kinain na ho ako ng mga kanibal sapagkat ako ho ang pinakapaborito niyong isama sa hunting. Amen po? Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi ho natin maunawaan. Kaya ho maging si Joseph, dun ho sa nangyari sa kanya, sa Genesis chapter 50, verse 20, ano po ang sabi niya? Yung mga pangyayaring yon, ang sabi ho ni Joseph, you meant evil for me, but God meant for good. Ano po? Ang inyong kaisipan ay masama para sa akin, subalit yung masamang iyaon ay kaparaanan ng Diyos upang lalo siyang mapapurihan at maluwalhati sa kanyang mga plano at balak. Upang wag nating maipagmalaki sa Diyos na dahil sa ating galing, that because of my might, my ability, my capability, my connections, kaya ganito ako. Kundi masabi natin sa ating sarili na dahil lamang sa ating Panginoon, kaya tayo nakatatawid sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Kaya yun po ang paanyaya sa atin ng ating pong Panginoon. Ano ho? Come back home. Manatili ho tayo sa tahanan ng ating pong Ama upang maranasan ho natin ang lahat ng mabubuting mga plano niya sa ating pong mga buhay. Ano po? In order to do that, kailangan po ay magkaroon po tayo ng unwavering faith in God. Magkaroon po tayo ng perseverance o pagpupursige. Magkaroon po tayo ng obedience, ano po, sa ating pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng kapakumbabaan sa harapan ng ating pong Ama. At magkaroon po tayo ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. Sige po, sa pagkakataon pong ito ay selyuhan ho natin sa panalangin ang lahat ng ating mga napagbulayan sa umagang ito. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagkukulang. Minsan pa sa umaga pong ito, labis po kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat minsan pa ay mayroon po kaming pagkakataon na mamuhay sa inyo pong banal na presensya. Lord, huwag niyo pong pahintulutan na kami po ay mawalay sa inyo sa lahat ng pagkakataon ay nais po naming manatili sa inyo pong dakilang tahanan, aming Diyos, sapagkat doon naroon ang lahat ng bagay. Doon ay walang pagkukulang sapagkat kayo po ang may akda ng lahat ng bagay. Kayo po ang may likha, Panginoon, at may-ari ng lahat ng aming pong mga pangangailangan. That's why you have said in your word, Lord God, that we must seek the kingdom first and you will give us the desires of our hearts. Salamat po, Panginoon. Salamat po na patuloy na kami po ay matutong sumunod sa inyo. Magkaroon ho kami ng unwavering faith, Lord God. Manatili po ang aming pong pagtsatsaga. Hindi man ho namin maunawaan ang bawat mga sitwasyon. Kami po ay manatiling masunurin sa inyo, aming Diyos. Masumpungan nyo nga po kami, O God, na mayroon pong kapakumbabaan sa aming pong mga puso, Lord God. At anuman po ang aming pong pinagdaraanan sa aming pong mga buhay, mabuti o masama, batid ho namin na nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay para po sa ikabubuti
ng bawat mga tagasunod mo, aming Panginoon. Kaya't magkaroon ho kami palagi ng pusong mapagpasalamat on whatever circumstances we have in our lives. Marami pong salamat, aming Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang siyang patuloy na magpuri, mabigyan ng kapurihan, at kayo po ang patuloy na mabigyan ng pasasalamat sa aming pong mga buhay na ito. We praise you and give you honor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Minsan pa, magandang umaga po at to God be the glory. Ano po? Purihin po ang ating pong Panginoon.